Huwag kang mag-alala, Ethan. Mapapag-usapan natin ito nila Carlito. Thank you, Governor. Tutuloy na kami. Sige, Vice. Kaya. Oh! Carlito! Carlito! Ay! Carlito! 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 Carlito, tama! Carlito, tama na! Carlito! 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 Tao si Ethan na nagpunta rito! Anong inatao niyan? Eros, pinapatay na ako niyan eh. Hindi kita lalabanan, Carlito. Alam kong malaking kasalanan nagawa ko sa'yo. Pero minahal mo din si Rosa Camila. Kung nagkabaliktad tayo ng sitwasyon, kung ikaw ang niloko, pinaasa, tapos tinakbuhan ng ilang beses, hindi mo din ba gagawin sa akin ang ginawa ko sa'yo? Oo, maaaring babawian kita, pero di sa paraan na pinili mo. Magaling kang lalaki kung ganun. Pero mahalaga pa ba yun? Asan tayo ngayon? Ni isa sa atin hindi napunta si Rosa Camila. Tanggapin mo ng patawad ko, Carlito. Kahit paano, ikaw pa rin ang panalo. Iniwan ako ni Rosa Camila. Iniwan niya ako para sa'yo. Ikaw ang minahal niya, Carlito. Leandro, si Rosa Camila, yung anak natin. Nandito sa kumbento. Leandro, gusto mo dun muna sa kotse? Alicia, bakit hindi ko maalala si Rosa Camila? Sister, parang meron tayong bisitang mukhang mayaman ah. Nako, lagi namang may ganyan dumadaan dito eh. Start mo na yung van para masanay ka na. Hindi niya ako dapat makita ganito. Naintindihan ko, Leandro. Hindi ko naman sasabi sa kanyang darating tayo. Baka hindi siya handang makita tayo. Halika na, gusto mo, uwi na tayo. Halika na. Alicia, Leandro, ako na nagmamakaawa sa'yo, Leandro. Patingin ka na sa doktor. Huwag mong palalain ang sakit mo dahil lang sa pride. Sige na. Alicia, irreversible na itong sakit ko. Hindi ako dapat makita ang tao na ganito. Alicia, sa mundong ginagalawan ko, walang puwang ang ganitong sakit. Isa akong senador, gumagawa kami ng batas. Nakakaya sa mga tao. Wala akong pakialam kung anong sasabihin ng mga tao. Gusto ko lang maagapan yung sakit mo, Leandro, please. Alicia, be strong for me. Kailangan kita. Alam niyo, pag nakita ko ng daddy at mommy ka nagdadrive ng truck, siguradong matutuwa yun. Tulungan mo. Halika na. Hindi dapat malaman ito ng mga tao. Okay. Halika, uwi na tayo. Hindi ako dapat makita Halika na. sa kamilang ganito. Emil, Opo. halika na. Uwi na tayo. Ano po? Tahan. Sige. Tayo na, Leandro. You know, Tom, my children don't approve of you. Madali yan. Let's take them out of town or out of the country. Maybe we can go for a week in New York. And I'm sure pagbalik natin, they'll change their view about me. But why me? You could have any other woman you want. Bakit hindi? Alam mo, Charina, matagal na kitang nakilala. Way back, nung nanalo ka ng beauty contest. Really? But I don't remember you. Well, that was a long time ago. And I didn't stand a chance against Leandro Montemayor, a successful up-and-coming politician. Samantalang ako, I was just a rich boy who was madly in love with you. But I swore one day, magiging akin ka.
Yun lang? Yun lang ang dahilan? Oh no, it's much more than that. Pero ngayon, Sarina, may laban ako kay Leandro. And I'm sure this time, I will win. Perhaps, Senator, mas mabuti, dagdagan natin ng down payment. More than half of the agreed amount. Para sa ganon, hawak na natin ang kumpanya before it is even transferred to you. Then maybe I can enter the broadcast media company as executive head, just to ensure our hold, of course. Thank you, Amanda, but you already have a load on your hands. And besides, sigurado naman ako na by the time masara natin ang deal na ito, nasa atin na uli si Rosa Camila. But Dad, paano kung seryoso na talaga siya na pumasok sa kumbento? I think I'd be the most logical choice to head this company. Certainly. Pero, saka natin pag-isipan niya. I want the deal closed pagdating ni Rosa Camila. As I mentioned before, I want Rosa Camila to head the Montemayor Broadcasting Company. Wala. Bumaba dun sa kotse. And this is what we made the trip to Manila about. Welcome to your new home. Lola Romina. Hoy! So beautiful. Sobra-sobra na huto ah. Peace? Hindi niyo naman kailangan pa kami bilan ng bahay, pero okay lang. Aba, matagal ko nang binili ito para sa inyo. I felt it would somehow soften our disagreement over Ethan. Am I correct? Pwede naman tayo mag-agree to disagree, di ba? Talaga, feel you, Kap. That sounds like a line I will deliver. At any rate, I hope you will be very happy in your new home. Pero may kapalit yan, ha? Ano po yan? Next year, gusto ko, meron ng mga maliliit na paang lumalakad dito. Ha? Pag nagawa na yung luxury liner, binyagan natin. Of course. Definitely, mag-celebrate tayo. It's gonna be all over the papers. That's not what I meant. I mean, you can do it in all the rooms, in the kitchen, on the deck, in the middle of the ocean. Ernestine, Honey, bakit ka nanginginig? Gusto mo naman yun, di ba? Wow! Ang sarap po na ng camera. Paloma, buti naman pumasok ka na. Oo. Kasi, na-realize ko na kung sino mahalaga sa inyo eh. Bakit? Sino mas mayabing sa amin? Ako o mami ko? Ay, ka talaga! Bakit? Kanino ba ako magmamana kung di sa'yo? Sana maawa ka naman kay Daddy. Kaya ka naman! Bakit? Naawa ka ba sa akin na nilayo mo yung asawa at ama ko? Ay, nako! Pag-usapan natin ito sa bahay! Sige, Marisol. Ako na bahala dito. Oh. Gising ka pa pala. Kumain ka na ba? Oo naman. Ilang oras na ba? Saan ka nang galing? Ayan, kung saan-saan. Kina Rosa Camila. Oo, pero wala namang sumarap sa akin. Wala kumakausap sa akin. Wala namang nagsasabi kung nasan siya. Ikaw, kamusta yung araw mo? Wala naman masyadong nangyari. Buti ka ba? Kung mawawala ka, di na iibig pa. Kung mawawala ka, di na iibig.
ni Alice sa gabi na. Hindi. Alam mo, napakahirap pala talaga ma-pinpoint itong sakit ni Leandro. Isa siyang klase ng senile dementia, pero marami pang iba. Sa ginagawa mong yan, eksperto ka sa sakit ng asawa mo. Ano pang hinahanap mo? Hindi ko alam. Alam ko lang, kailangan ko gawin to para malaman ko, para maintindihan ko, para mahanda ko ang sarili ko, para Emil, si Leandro. Punong-puno pa naman siya ng kumpiyansa sa sarili niya, tapos sa isang iglap, parang naging bata, nawawala. At ang pinakamasakit, alam mo, hindi ko alam kung paano ko siya tutulungan. Wala akong magawa. Wala akong magawa para sa kanya. Yun ang pinakamahirap sa lahat. Tama na yan. Tama na yan, Lisa. Carlito, sandali lang. Hindi kailangan ganito tayo eh. Dinadaan-daanan na lang natin ang isa't isa. Eh, yun naman talaga yung usapan, di ba? Kanya-kanya tayong buhay. Hindi naman kita pipigilan. Ayoko ng ganito. I mean, kung di mo ako kayang mahalin bilang asawa, at least man lang maging friends tayo. Ganun naman tayo nag-umpisa, di ba? Baka kasi misinterpret mo na naman. Alam mo, matagal na akong tumigil sa pag-iilusyon. Oo, sa harap ng ibang tao, perfect couple tayo. Pero sana man lang, kung tayong dalawa na lang, maging best of friends man lang tayo. Masasaktan ka lang. Hindi. Mas masakit yung ganito. Let me be your friend, Carlito. Sabihin mo sa akin ang lahat. Sasabihin ko rin sa'yo ang lahat. At least, kahit paano, maging masaya man lang tayo. Deal? Deal. Good. Good. Sister, pwede po ba magtanong? Ano yun? Ano pong naramdaman yun nung papasok pa lang po kayo sa pagiging madre? Excited, nininervyos. Sabi ng mga sisters, ganun daw talaga. Sigurado na po ba kayo nun? Noon pa, simula pa pagkabata, gusto ko na talaga magmadre. Ewan ko nga ba kung ba't ako kinakabahan? Ganun din kaya ikakasal. Hindi ko po alam. I'm sorry. Wala po yun, okay lang po. Actually, pinapunta ko nga po dito ngayon yung mga magulang ko eh. Para makita po nila kung ano magiging buhay ko. May malaking meeting ang lakbay sa Intercon Hotel, kaya I decided to drop by to look into the newlyweds. Makakaabala pa ako. Siyempre naman po, Lola, hindi. Kayo pa naman. Pagluluto pa namin kayo, di ba, babe? Oh? Oo naman. Biro niyo ho, napagluluto ko tong si Carlito. And alam niya na lutuin lahat ng favorite dishes ko. Diba? Wow! Ang sweet naman. Nakakaingit na kayo, ah. Guwada, Di ba inumin po? bata ka pa. Hindi pa pwede yan sa'yo, ha? Oh, naku. Ay, teka muna. Ikaw ba masaya ka ba, ha? Sobra. Happy. Mwah! Mawawala ka, di na iibig pa. Mawawala ka, di na iibig pa. Alam niyo, sister, napapansin ko, kahit anong lungkot ko pag nasa chapel ako, doon lang ako nakakaramdam ng katahimikan. Ngayon, alam ko na ho kung bakit naging madre kayo. Kung papasok ho ba ako sa pagiging madre, tatanggapin ho kaya ako ng order niyo? Salamat para dito, Senator.
Marami mga bata matutuwa. No, Mother Superior. Para sa inyo talaga yan. Bilang pasasalamat sa ginawa niyong pag-alaga sa anak ko. Pero, kung maaari sana, mayroon din akong hingin tulong sa inyo na sana makumbinsin niyo si Rosa Camila na sumama na sa amin mag-asawa pa uwi. No offense, Mother Superior, but this is not the place for her. No offense taken, Senator. Maniwala kayo sa akin. We have all been telling her to go back to her family. Pero talagang ayaw niya. So, gaya nga na sinabi ko kanina, this has never happened to the Sisters of Fatima. I see. Excuse me, Sister Marie, pinapatawag ko si Rosa Camila ni Mother Superior. Nandiyan po mga magulang niya. Sister, baka pwedeng sabihin niyo na lang po sa kanila na hindi pa talaga ako handang harapin sila. Mother Superior, yung binulong sa inyo ni Sister, tungkol ba kay Rosa Camila? May konti pong problema, Senator. Hindi daw po siya handang harapin kayo. Mother Superior, kabisado ko po ang aking anak. Kung inyong pahintulutan, nais ko sanang sumama kami mag-asawa sa inyo. I assure you, Mother Superior, marinig lang ni Rosa Camila ang boses ko. Lalabas siya. Trust me, Mother Superior. Hindi ako matitiis ng aking anak. Sarado? Hindi bali may susi ako. Mother Superior, maaari ho bang sige. subukan ko? Rosa Camila? Rosa Camila? Ang daddy mo ito.